So mga kabida, eto na naman tayo at gagala na naman tayo. Eto nga, bumiting kami sa Tita Sansi nila dahil nag-check-in pa ng baggage. Dito muna kami sa may gate, naghihintay. At surprise vacation nga namin ito kala mama sa Jensan. Ang alam nga nila is yung isa ko lang kapatid ang uuwi. Pero dahil binigyan na naman tayo ng step back ng promo, sino ba naman tayo para tumanggi sa promo, diba? Siyempre, salamat sa asawa ko, hindi dahil sa kanya, wala kaming pamasahe. Ang nakakatawa po dito, 2 araw na lang, flight na namin pa Jensan at nakalimutan ng asawa ko na uwi pa kami. Pero hindi ko lang sure kung gina-good time lang ba talaga ako noon. Kasi nga sa kanya ko naman hiningi ang pamasahin nito pang Jensan. Kasi yung sa Mindoro, ako naman ang sumagot noon. Ito nga at meron na akong bagong tripod. Ito at sinusulit ko yung mukha ko na makita sa frame. Yung mga vlog ko kasi sa Mindoro, halos wala yung mukha ko doon. Siyempre, memories for keeps din to, no? Medyo delayed nga yung flight namin, kaya ito late na kami nakapag-boarding. Ito pala yung purpose ng pillow blanket nila para pag nasa aeroplano sila kasi sobrang lamig nga dito, ayan, pwede na nilang ibuklas. Tapos pag nasa airport pa naman, medyo mainit, di pa ganun kalamig. Kaya ayan, pwede na nilang gawing pillow. Fast forward na nga tayo na, ito nga at nakaalis na kami. Kaso pagdating sa Jensan, kung anong init pala sa Manila, siya namang medyo umulan-ulan dito. Hindi nga kami agad nakababa nito or 30 minutes pa kami paikot-ikot sa taas. Dahil zero visibility, dahil nga sa ulam, hindi kami makababa dahil nga pala umuulan pala dito sa Jensan. At eto nga, nakaland na kami at pinauna ko na nga palabasin yung kapatid ko kasi siya nga lang ang alam na uuwi at kami nagpahuli na. Oh, di ba? Success na naman yung pa-surprise Emmy ko. Pero sinasabi nga nila dito na may clue nga sila na sasama kami. Kaso ang nakita daw nila yung kapatid ko na mag-isa lang lumabas, ayun, akala nila nag-assume lang sila. Niready nga daw ni mama na makuhanan kami paglabas namin. Kaso nung lumabas daw isa ang kapatid ko, sabi daw ni mama sa isa kong kapatid, ay assuming tayo. At least, hindi ako na pornada. Muntikan lang. Tulad ng kagawian, pagdating namin galing Manila, dumidiretso agad kami dito kay Jake. Na-traffic pa nga kami nito na 1 oras bago kami nakarating dito. At buti na nga lang rin hindi lumakas yung ulan at wala na rin ang bonito pagbaba namin. Sino yan? Tito Jake! Bibilib ka rin talaga sa batang to, napakatandaan niya sa tao. 2 taon pa lang siya nung huli niyang bumisita dito kay Tito Jake niya, pero ngayon hindi niya pa rin nakakalimutan pag nakikita niya yung cemetery. Kahit sila mama, araw-araw siguro niya binabanggit doon pag nasa Manila kami. Hindi na nga rin kami nagtagal dito, siguro mga 10 or 15 minutes lang kami dito. Kasi nga hapon na ito, na-delayed na nga kami ng almost 2 hours sa aeroplano, tapos ma-traffic pa kami ng 1 hour papunta dito. Kaya gutom na rin kami talaga yan sa mga oras na yan. Pero yung paborito namin kainan dito na may pastil, di na rin naman kalayuan dito kay Jake. At tingnan mo nga pong isa na to, kung akala mo naman talaga niya ay kilala niya yung mga bata. Pagdating nga namin dito, hindi pa nga sila nakapagpabaga ng uli. Bukod kasi sa pastil na binabalik-balikan namin dito, barbecue rin talaga ang pinaka-specialty nila dito. Although meron din naman silang mga lutong ulam dito. At isa rin sa mga gusto namin dito na may sabaw, yung balbakwa at saka batchoy. Yeah, it's kain ng time. Sabaw? Isa lang naman. Hindi mo na yung batchoy? Sabaw. Kadagkan ano? Meron ka lang. Password na nga tayo, no? At ito nga, nandito na kami sa bahay. Hi! Hi, Queenie! We're home! Another surprise nga ito para sa aming bunsong kapatid. Binigay nga rin namin agad to, gagaling namin sa Manila. O, di ba? Another pa surprise Emmy na naman tayo. Thank you ka talaga sa tatay mo, rapo. Kita nyo naman, di ba, na walang paglagyan ng saya niya?
Siyempre, binigyan niya na agad ito. At fast forward na agad tayo, no, pagka kinabukasan ito, pagdating namin galing Manila, nag-outing agad kami. Invite lang rin naman kami dito ng pinsan ko kasi nga, birthday ng boyfriend niya. At tingnan niyo tong ating bida na si Ada. Kakating nga lang namin at gusto niya na agad maligo. At naiiyak nga siya dyan dahil nga hindi ko pa nga siya payagan dahil halos kakarating lang namin at di pa nga nakakain. Yung nauusong may canopy, At eto nga, dumating na yung tita kong maganda. Surprise! Hi! Nakita niyo ba sila? At eto nga, dahil kompleto na nga kami, inumpisa na ni Mama sa pagdadasal para makakain na nga rin kami. Tara, kainan na. Kain tayo. Pares ka siya ang... Sinabi mo doon sa bahay. Siyempre, pagtapos namin kumain, ito naman bang gagawin, hindi maliligo na. Nakapagdagat na ako, nakapag-auction park na, nakapag-swimming pool pa. Kayo, nandyan pa rin sa GC. Magkaka-sunburn talaga kayo dyan kakaplano. Saktong-sakto nga yung swimming namin dito dahil nga napakakulimlim lang ng panahon maghapon. Ayan, at dito ko na nga tatapusin ang ating mini vlog. See you on our next vlog!